nila ay violation ng Section 3E and 3G OPA RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka possession of prohibited interest by public officer defined and penalized under Article 216 of the Revised Penal Code. Okay. Alam nyo, itong case na ito, graft. By the way, hindi lamang po criminal case. Also, administrative cases for gross misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. This will be filed this morning sa Ombudsman, diretso na sa Ombudsman, not sa DOJ. Diretso na sa Ombudsman at background. Sa investigation ng aking team, nakita na mayroong isang property doon, ang appraised value is 3.9 billion. But they only paid real property tax amounting to 10,000. Sa lupa, sa land yun sa lupa. Sa building, zero. Hindi nagbayad. So, yun, masyadong grossly disadvantageous to the government. Kaya, yan. At, mind you, patuloy pa rin ang investigation namin. Marami pang karugtong ito. At itong task force GUO ko ay hindi sila humihinto sa pagkakalap ng ebidensya. By the way, also, NBI ang main na nag-iimbestiga, but of course, with the help of PAOK, they provided some evidence, documents, no? Kasi sama-sama ang raid noon di ba? Yan, kami nagtulong-tulong. Ganon. So, the cases will be filed. Andyan yung mga cases. Asan na yung mga pipirmahan ko? Andyan, sir. So, ayun po mga ma'am, sir, pupunta na sila sa Ombudsman today. Ayun, para i-file ito. Thank you. Salamat po. Sir, clarification? Yes. Tama po ba na yung pong binanggit ni sir na 3.9 billion pesos ay para po sa 7.9 hectares sa Pampanga? Yes. Yes. At yung pong ating nasilip din sir ay yung unauthorized construction at improper conversion? Correct. Kasama po yun sa inimbestigahan nila. Bukod sir doon sa mga mayor at former vice mayor, ano po yung klase ng tao, yung iba pong mga kasama po sa listahan natin? Karamihan po dito LGUs at saka yung incorporators nung yung corporation. Kasama po sila. They are in cahoots. Kaya although they are private citizen, they will also be charged before the Ombudsman later sa Sandigan Bayan. Yes, sir. Sir, regarding yung kay Vizcaya, Chris, kayo din makikialam investigation? Wala pang ngayon, wala pang directive sa amin, but then we are also preparing for that. Thank you. Hindi pa umaabot sa amin yung directive. Okay?
Ito pong 3.9 billion director na worth of property, ito po yung mga ginamit po nila sa Pogo operations in Bamban. Yes. Director, Okay. pwede pong other topics po. About Kay San Simon Mayor. Kay San Simon Mayor po. San Simon Mayor. Ano po update? Yes, malungkot ako sa nabalitaan ko. We have filed cases against the mayor with the DOJ. Now, because he is a mayor, sakop na naman ito ng Sandigan Bayan. Alright. Salary grade 27 up. Alright. So, our SOJ, our DOJ, the PG Padulyon, have already filed a resolution. But that resolution has to be submitted to Ombudsman for final. Kasi ano lang, kami lang, sila lang, ang PG lang ang nag-investigate. So, nakagawa na si Sir PG Padulyon ng resolution. It was turned over to the Ombudsman. Meantime, hindi pa kumikilos ang Ombudsman. Alam naman natin, magulo ngayon sa Ombudsman, di ba? Papalit-palit ng leadership. Now, sinamantalayan ng mga lawyers ni Mayor. Filed habeas corpus case doon sa Muntinlupa case, Muntinlupa Court. Hinanapan kami, bakit nyo ikinukulong pa yan? Na-file nyo na ba ng case? Sabi namin, eto na po ang resolution, nandun na po sa ombudsman ngayon, o where is the information? After the resolution, an information will be filed in court. Wala. Wala pang resolution. So, malungkot dahil wala kayong maipakitang preba na meron ng information, resolution is not authority to hold a person in custody. So, the judge ordered us to release the mayor. Okay, he was released, but then the case is still there. Okay, so na-release lang siya. Anyway, the case we filed against him is indeed bailable naman. Bailable naman. Kaya lang, hindi na siya gumastos for the bail. He was released because of that habeas corpus case they filed against us. So, tama naman yung judge. I am a former judge, no? Wala pang information kayong naipapile eh. Lampas-lampas na sa oras eh, nakahold pa yung tao dyan. So, she immediately ordered the release. Now, but then, sabi ko sa inyo, the ombudsman should now act on that resolution. Hindi ko hindi ko inuutosan na file it with the Sandigan Bayan. Pag gano'n na nangyari, a warrant of arrest shall be issued. Ayun, mahuhuli uli si Mayor. At dahil nga available, paglabas ng warrant, pwede siyang mag-bail while trial. Ganun po yun. Okay? Sir, si Mayor po at yung mga kasama niya, sir? Yes, they were all released because walang wala kaming holding na. Wala pang information. Sir, what will So, tinatanong nga ako ng warden natin, Sir, anong gagawin namin dito? Anong magagawa natin dyan? Obey the order of the court. Anyway, nandiyan pa yung criminal case. Sabi ko nga, pag lumabas yung information, he will be ordered arrested. Yan. Sir, what were the charges recommended by the DOJ po doon sa resolution? Yung ipinail namin, robbery, extortion, iba-iba pa. Iba-iba pa. Hindi ko na matandaan. Do you have information, Director, kung ito pong San Simon Mayor na ito ay nakakaganap na po ng tungkulin niya as Mayor ng San Simon? Wala akong balita.
I don't know if a suspension order was issued by the DILG. Ganun po. May details, sir, anong oras siya lumabas ng detention ng NBI, si Mayor? Allen? May details, sir, kung anong oras pa lumabas si Mayor? Yesterday. Yes. Yesterday or a day before yesterday. Ganun lang. Dumating lang sa akin yun. I just keep quiet. Nalulungkot ako. Ba't wala kaming magawa? Susunod-sunuran lang kami kung anong iutos sa amin ng hukuman. Yeah, your Mhm. reaction to that, Director? That is welcome. Welcome sa akin yun. Alam nyo, yun nga, yun yung lumabas sa bilyonaryo na accusing me, hinahanap yung fund daw ng Pogo sa raids, hinahanap yung mga kotse. Jesus Mariosep. Hindi naman umaabot sa direktor yung kung ano man ang nakumpiska. That remains to the investigator or to the court. Nag-file kami ng cases sa court. Everything will be turned over to the court. The cars confiscated, inventory yan. Malalaman kung nasan. At yung sinasabi na binibenta raw, binibili raw ng mga opisyal, tignan nila. Madali yan, LTO lang. Matetrace yan, LTO. Di ba tayo pag bibili ng kotse, we check with the LTO. Saan ba galing yan? Sino dating may-ari? Ganon. Madali yun. Kaya hindi ako nangangamba at malinis naman ng aming konsensya dito sa NBI. No? But then, yung kay Ma'am Amy ay recommendatory pa lang yun to proper committee. So, let's just wait kung papatulan ng whatever appropriate committee ang mag-iimbestiga. Pero yun, inuulit ko, kami dito sa NBI, ako, mga ahente ko, malinis ang konsensya namin. Isa lang yun sa, they want to pin me down, hindi nila alam ang napipin down ng NBI. Ang bureau ang naki-question na ngayon. Not Santiago. I have told you that already. Okay. Thank you po. Thank you. Oh. Salamat. Director, kung meron po ba kayo maging part ng independent committee na mag-iimbestiga sa flood control? Wala Are you pa rin open? kaming wala pa rin kaming notice. But are you open? Yes, siyempre. Oh. Yes, ma'am. Director, pero may Ready kami. I have competent we have competent investigators na makatulong dyan sa investigation na yan. We're just waiting for notice or order na kami ay mag-enter. Kanina po, Director, sinabi niyo po na naghahanda na po kayo. Ang Bureau of Immigration po, kahit kahapon nung hindi pa po nilalabas ang info, sabi po nila, nagsasagawa na po sila ng internal checking dun sa travels ng mga individuals sa sangkot sa flood control. Tayo po ba, sir, sa NBI, nagsasagawa na rin po tayo ng internal checking? Well, sabihin ko ba sa inyo to? Merong mga pinuntahan si Pangulo na lugar, Bulacan, Baguio, di ba? I have already directed my Deputy Director Pagatpat to issue an order to the regional directors, yung mga binisita ni Pangulong Marcos, mag-umpisa na ng investigation kahit wala pa kaming order. So that whenever we are ready to answer. Ganun katindi ang NBI. Director, kung nag-start na kayo ng investigation, dapat ba yung mga lawmakers na inuugnay sa corruption kasama doon sa ILGO? Lahat. Pag nagpunta kami ng investigation, sino pa man tamaan, sorry. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, kami ay apolitical. Kung sino nagkasala, sino pa man siya, we have to file charges.
Napatunayan ko na sa inyo yan many times. Okay? Ganun po. Direct, sakali may mga matataas na congressman, senator, pwede natin imbestigahan ang MLA. Siyempre sabi ko nga, everybody is sa ngayon sa pronouncement ng ating pangulo, everybody is under scrutiny. No? Yan. Okay. Usually, Director, sorry, ano po usually yung timeline bago mailabas yung initial findings and investigation? Well, kami, yung motto proprio namin yun, whenever kayo, mag-imbestiga kayo, sir, meron na. Yung ganon, yun ang maaga pa ko eh. Hindi pa man na kami inuutusan, inutusan ko na ang aking deputy director, si Director Pagatpat, na mag-start na, mag-issue na ng order to our regional directors. Lahat po yung binisita ni Pangulong Marcos ay tumulong na sila sa pag-iimbestiga, independently or in collaboration with the investigators. Chine-check din po ba natin yung lifestyle nitong mga tao na ito? Well, siguro aabot yan.